Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong lingkod, si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa isang oras na naman ng masaya at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, dito po sa 91.9 Bright FM. Ngayong araw po, kompleto ang aming Tuesday barkada, di ba? Parang may bagong barkada tayong pang Martes. Pero sana, pang ano na to? Pang matagal na. Never. Oo, Among. Sana. And Sister Tess. Light radio, friends tayo. Oo. Forever. Actually, may kulang pa tayo ng isang kabarkada. Ayan, Si Sister nakabakante Day. siya. Oo. Babalik na yan. Either end of the week or after Holy Week or baka next week nandyan na siya. Anytime next week. Pero bago ko ipakilala ang ating susunod na ang ating Father Bong, parang bago ko papakilala pero sinabi ko pa. Sinakilala mo pa? Oo nga. Bumati ka muna, Sister Tess. Yes. Habang guest pa kasi si Father Bong. Oo nga. Sana mag-yes na siya ng todo. Sa lahat po ng ating mga kapamilya, kapatid, kabarkada, katrabaho, at sa lahat po ng ating mga mahal na tagapakinig, lalo na sa mga kapwa ko katekista, isang mapagpalang pananghalian po sa ating lahat. Ito po si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere, ay muli na naman po ninyong makakasalo sa inyong pananghalian. Habang binubusog ang inyong pisikal na pangangatawan, hayaan naman po ninyo kaming busugin ang inyong espiritual na buhay sa larangan ng ating pananampalataya. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok sa ating Radio Apostolate Program, ang Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin sa DWBL 91.9 Bright FM, friends tayo. Ayan. Diba? Among kasi, nilulubos ko po muna yung pagka-guest ninyo dahil sa susunod kayo na yung anchor. Guess lang ako talaga. Ay, hindi po. hindi guess forever. Yan Oo. mo. Kaya medyo ayan. Ang atin pong kasama ngayong tanghalian, si Father Bong Feliciano, ang ating Archdiocesan Field Coordinator ng Commission on Catechesis at Parish Priest ng San Matias Parish. Sa inyong lahat po na kumakain na ngayon, magpakabusog kayo habang kami naman tutulungan din namin kayong maging busog sa pamamagitan po ng ating talakayan, mga kwentuhan, mga katatawanan, mga karanasan sa buhay at mga pinaabot sa atin ng pananampalataya. Diyan lang kayo, dito kami, kain kayo, bubusogin namin kayo. At the same time, yes po. At para tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan, kayo po ay maaaring mag-text sa amin upang magbahagi kung ano man po ang gusto ninyong ibahaging kaalaman, mga sabihin natin karanasan sa buhay. Nakahanda po ang ating mga text line numbers. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. 0918-351-8282. And then, para sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Yan po. Yes, Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento na maaari nating isama sa ating mga talakayan sa susunod na mga episodes. Ipadala po natin sa email address kwentuhang.katoliko@gmail.com. Yan po ay KUWENTUHANGTOLIKO@gmail.com o kaya namay sa pamamagitan ng ating Facebook page na Kwentuhang Katoliko. Pwede po ninyong personal message yung mga private message. Pwede din po kayong sumali sa aming mga talakayan o mga kwentuhan kung may gusto po kayong i-post. Gayon din po, inaanyayahan namin kayong makinig mamayang gabi, yung alas 6 hanggang alas 7 ng mga talakayan ukol sa mabuting balita. Yun po ay anchored by Father Pep at Sister Son. Yun po ang barkadahan kay Kristo. Dito rin po sa 91.9.
Ayan, excited na tayo. Ngayon ay Actually, araw ng Miyerkules. Yes, it's May Wednesday. naaalala ba kayo ngayon? Of course. Napakahalaga po sa atin ng araw na ito, itong date na ito. Ano nga po ba yun? 25. Kanina, Oo. habang nag-Angelus, habang ako'y nagtatrabaho, tinitingnan ko si Father Bong. Talagang ninanamnam ang Angelus. Oo Bakit nga. kaya? Kasi ngayong araw na to, nako, special, Among, di ba? Oh, special po sa atin mga Katoliko kasi tinatawag nating araw na ito isang solemnidad. Ano po yung solemnidad, Ano po Among? yun? Kapag ito'y solemnidad, it's a very, very important celebration of the church. It's a very solemn celebration na para sa atin, rinirequire tayong bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng importansya. At ito po ay ang solemnidad na tinatawag natin sa Ingles, the Annunciation of the Lord. Ayun. Kayong Kapampangan, ing pampangapahayag na ning Pangapasyag Ginoo. ning. Ayun, tama, Oo. no? Actually, excited din ako kasi yung dalawang characters, syempre maraming characters yung Annunciation, di ba? Pero yung two major characters, ramdam na ramdam natin, of course, yung ating Blessed Virgin Mary, our mother. Pero 'di ba yung isang character, yung nagpahayag, yun yung patron saint natin ng mga nasa radyo. Yes. Si Sino ba siya? Angel The Gabriel. messenger of God. Siya yung patron saint ng lahat ng mga nasa communications, but especially for those in the radio apostolate daw. Sakto, no? Oo nga. tayo Kaya ngayon. sa atin po mga Katoliko, kung po pwede, magsimba tayo. Opo. This is solemnity. Sabi nga po, ito ay solemnity dahil importante. Napagdiliban natin yung iba sa mga requirements ng liturgy. Ngayong araw na ito, babasahin po natin yung sumasampalataya na Opo. paglinggo lang yon dahil solemnity. Kailangan Oo, nandoon amo. yun. Na kapag solemnity din, meron po tayong luwalhati. Luwalhati. Sabi ng liturgy sa atin, we sing the luwalhati, bakamat ito'y nasa Lenten season. Ganun po ba yun, Among? Kasi di ba pag Lent, di ba walang Nawibuhay Gloria na. dapat? Wala siya. Tulad rin ito ng Immaculate Conception. Opo. Immaculate Kasi Conception, Advent naman. siya na walang talagang luwalhati o papuri sa Diyos, pero dahil it is a solemnity and for us very important, kaya ang ginagawa po natin, ang tawag nila, binibigyan natin ng halaga yon, kinakanta natin yung walhati o yung papuri sa Opo, Diyos. nandun Ganun siya. po pala kahalaga yun, Among. Oo. Kaya din po ba sinasabi nila, kung kunwari daw yung March 25, na punta siya sa Holy Week o sa mahal na araw, kailangan ilipat ng yung kapistahan? Pwede Kapag bang tumama ilipat? ito ng linggo, halimbawa, March 25 is Sunday, Okay. we have to celebrate po ito. Kaya lang kapag araw ng linggo, kapag ito'y natapat ng Lenten, dahil Lenten season siya lagi, kapag natapat ito ng linggo, importante yung Sunday. Halimbawa, kung ito ay 4th Sunday of Lent, magdiriwang natin yon. Dahil importante yung solemnity, the following day, Monday, Pwede siya. doon natin siya ipagdiriwang. Hindi po siya pwedeng pagpaliban, but we can move it kasi alam naman natin kapag ang linggo is really dedicated to the Lord. O kaya naman pong pista yon kapag linggo talagang para sa Diyos, para kay Jesus yon. Kung umabot po ng Good Friday, ililipat din. O karamihan, nililipat din natin siya kasi importante siya. We Ganun can celebrate, kahalaga. we can celebrate it Monday or the Easter Monday. Hindi pwedeng pagpaliban, hindi tulad ng ibang santo kapag Opo. halimbawa po ngayon dahil Lenten season, wala tayong sineselebrate ng mga saints. Opo. Oo nga. Kung mapapansin nyo po yung, Yung mga ating fiestang- yung mga major feast natin, pwede si San Jose dahil yan Opo, solemnity last din yun, week, tinalakay natin pero yan. halimbawa kung meron santo, halimbawa ang pangalan Saint Karen. Hindi talaga. Hindi pwede. I pass, ganun. Exempted muna. Saint Kaya Therese. Saint Tess. Saint Hindi Tess. rin pwede. Pero Kaya may Saint Maria. Bong, ay, lalo hindi Nako. pwede. Hindi papasa. Talagang ipagpapaliban, Among. Papagpaliban Ganun. talaga. Wag lang yung mga solemnidad na talagang kailangang iselebra. Ipagdiriwang natin Opo. po yun. Kasi nga naman yan yung pag-oo ng ating inang birhen. The fiat of Mary. O, sabi. kung hindi nga naman siya umuo, naku, nasan kaya tayo ngayon? Napakalaki ng papel ni Kaya po Mama kung Mary. minsan magtatanong sila kung bakit ganoon bakit kasi naman inilagay sa Lenten season. Oo nga po. Sa ganon din na lang natin siya inilipat-lipat. Oo nga naman. Natapat siya Ito po ay napakaganda. Magbilang po kayo. So from Matatapat yan Ilang ng- buwan na mo? Sige, Ilan? 9 months.
Kailan ba nanganganak ang isang babae? Oo After nga. 9 After months. 9 months. Oo Okay. nga. Magbilang po Magbilang kayo. tayo. Start po kayo ng March 8. March 25. ngayon. April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. Tamang-tama. December 25. 25. Manganganak si Maria. Oo nga. Pagkatapos ng Oo nga, pagpapahayag galing. ni St. Gabriel sa Oo kanya, nga. no? Opo. Ganun pala Galing. yun. So, yung kapistahan ng Annunciation of the Lord, o ngayon, Annunciation of the Blessed Virgin, nakatuon, dati daw, di ba, Among, yung Annunciation, nakatuon sa ating Panginoon. Pero ngayon, talaga nakatuon sa Inang Birhen Maria. Akala ko dati, kapag kunyari, Lent, yung Mater Dolorosa lang yung ating pinagtutuunan ng pansin. Oo. Ngayon, may Oo, no? celebration din pala ng ganon. Pero, Alam mo, pero ano pa rin siya? We still call it Annunciation of the Lord. oo nga po. The Lord is being now announced through Mary that Ayun. she will give birth to the Messiah, Opo. the Savior. Ano pa rin siya. Pero more dahil medyo Marian tayo, kaya natatawag nila, it's being announced to Mary. Actually, nga. Jesus is being announced to us already. Parang Through Mary. Through Mary. Ayun. Kaya Annunciation of the Lord. Dahil nasa rosaryo po natin Oo nga yun. po. Kung mapapansin natin. Opo, yun. Joyful Joyful, mysteries. opo. So siya. Ayan. So, yan yung pinagdiriwang natin ngayong araw. Pero dahil naghahanda tayo para sa ating mahal na araw next week, yan yung tema natin mula nung Lunes, di ba, Pagpapatuloy po Sister natin. Tess? Yes. So, pupunta naman tayo sa medyo makabagbag damdaming pagdedebosyon. Yan ang ating mga Stations of the Cross. Kung makikita natin dito, naku, ang dami-daming luha. At naaalala ko pag sa amin, Sister Tess and Father Bong, pag nagsa-Stations of the Cross, kinakanta yung Stabat Mater per station. Pero yung English version, kasi yung Latin, Mahirap yung napakahaba. Latin eh. O, tsaka kinakanta yun pag Good Friday. Yes, Good Friday. Pero ano nga ba yung Stations of the Cross? Bakit, Father Bong, bakit devotion na tinatawag po ito? Opo. Sa atin, alam naman natin tayo mga Pilipino, very expressive tayo doon sa nararamdaman natin. Opo. Lalong-lalo na po pagdating sa pananampalataya, gusto natin lahat ng galaw natin naitutugon natin sa ating pananampalataya. Kaya nagkaroon, hindi lang sa atin mga Pilipino ito, namana natin ito. Sa galing ng mga Kastila, it has been a tradition mas nauna pang panahon, hindi lang dito, lalo na sa Jerusalem mismo. Sa Jerusalem mismo po, doon po siya unang nagsimula. Sabi nga nila, bunga ito ng mga deboto ni Jesus na kapag nagpupunta sila doon, gusto nilang ulitin kung pinagdaanan ni Jesus. Yung Way of the Cross, Oo, kung saan the siya cross, oo. dumaano po. Ang tawag po nila Via Via Dolorosa. Oo. So, ito Tapos rin po ba yung O, tinatawag Via na Via Crucis. Crucis? Yes, Via Crucis. Sa atin po, Way of the Cross, Station of the Station of the Cross. Cross. Sa Tagalog, Magkakamukha lang po yun. Daan Para ng ka lang Hapis. parang sagin lang yun. Merong latondan, merong Saba. saba, may butulan, may butulan. Tama, Among. Naku, Among, nagpapagutom na naman kayo yan. Mga saging yan. Doon po siya nagsimula at ang alam po ninyo, ang simula nito hindi naman siya 14. Ay, ilan po? Ilan po ba yun? Umabot siya ng minsan 32, ganon, ang dami nila. Kaya kung imagine po natin, ngayon gagawin natin yung 32 Stations of the Cross. Ano kaya tayong oras matatapos? Oo nga. Iniisip ko kagad, may 32 pillars ba yung simbahan namin? Eh, yung 14 stations sila, mag-start ka ng 4 a.m. Natatapos Isang kami ng oras. 7 a.m. Oo. Lalo na Tirik kapag- ng araw. Oo. Lalo na kapag ito'y Good Friday. Naku, di ba? pag Opo. Good Friday, Grand Station, nasa labas yan, di Oo, ba? sa labas talaga siya. Iniikot yung mga baryo. Yung, Pero nag-decide ng simbahan, naggawin na lang siyang 14. Ayun. paano po nangyari, Father Bong? Bakit 37 naging 14? Ay, 32? Ilan na? 32. More or less po mga 32. Noong una, mga 28 sila, tapos naging 32. Tapos tinignan na lang nila, those really are yung mga valid sa Parang buhay, yung mga parang serye nakatutong sa serye at talaga ng buhay ni Jesus. Kasi yung iba sa kanila, hindi na syadong tugma sa, parang ano na lang sila, parang Palabok na lang. Yung- parang nakaugalian na lang. Parang, Siguro, yan yung pinag-uusapan natin. Nung unang-una, Sister Tess, di ba, Father Bong, kung nakikinig kayo nung una yung pinag-uusapan natin, yung scripture and yes, tradition. tradition. Kasi maraming bagay na nasa tradition na kung minsan wala sa scripture. Scriptures. Pero equally valid naman Opo. po, di ba?
Scientifically valid po sila. Actually, they are the expressions of what we feel, Opo. yung sa daily traditions. Kaya inayos sila. Inayos Ayun, sila. yung pagkakaayos Sister niya. Karen, inayos sila in a sense na bakit naging 14? Yun na nakita nilang most appropriate I na see. mga stations na maisama. There is nothing significant po with the number 14. Hindi po tulad sa atin na kapag we say the number 12 sa Jewish tradition, minsan Opo, ang tawag may- nila doon is the foundation po yun, no. So sa atin po yung 14 ang ano lang noon ay yung pagkakaayos ng events na pinili na lang nila para bang sabi just let us stick to 14, yun lang. I Tapos see. they stick to 14 stations. So, Father Bong, may may tradition, kung tradition pala yan, may history po ba? Sino yung mga santong nanguna dito? O may mga nagsimula ba? Kasi may nagsasabi, di ba, pagkamatay daw ni Kristo, may mga Stations of the Cross na. Sabi naman nila, hindi naman daw. Parang may different traditions. Kumbaga, yung Stations of the Cross natin ngayon, nanggaling daw yan sa several traditions. 3 yata? O yun. ilan ba yun? Paano po yun, Among? At sa history po natin, sinasabi ng history sa atin, yung Passion of Christ o yung tinatawag natin ngayon na Station of the Cross, because those are the story of the life, buhay po ni Kristo, nagsimula kay Saint Francis of Assisi. Ayun. Maraming ang Oo. devotions na galing sa mga Franciscans. Kaya yung mga Franciscans, sila ang caretaker ng Holy Land. Holy Tierra Land, the Holy Sepulchre, Sancta, tama po ba? yun, sila ang caretaker nun. Kaya kung mapapansin po natin, dahil caretaker sila yung unang gumawa ng paraan to how to make para po nilang masunod yung original na stations of the cross. Opo. Yung pinagdaanan ni Jesus, yung tinatawag nila sa Jerusalem na Via Dolorosa. Opo. Way of the road to sorrow. Ayun. Ang dami talagang Sorrows tawag of sa mga Jesus. istasyon ng Oo. krus na yan. So, ano pala yan? Talagang may pinanggagalingan, no? Akala natin dati, basta nilagay na lang yan sa simbahan. Ako, tayong dalawa, Sister Tess. Oo. Yan na naman, babalik na naman tayo sa summer, Quaresma, prutas, halo-halo. Hindi pala ganun. Hindi pala Ang nilagay na lalim lang, pala no? May ng pinanggagalingan. pinagmumula ng mga yan. So talaga napaka-importante na hukayin natin, no? Ang kasaysayan ng mga tinatalakay nating kwentuhan dito sa ating programa. Kaya maigi lang na talagang tignan natin isa-isang kung ano ibig sabihin ng mga to. No? Oo. Tapos, yung ano din, di ba, Father Bong, sabi nila, from the 14 stations, tapos si Pope John Paul, biglang may Oo. nilabas na Ayun, scriptural. paano nga po ba yun? Kasi yung ginagamit natin po nung yung matandang Station of the Cross, kung kayo po pupunta sa mga Backtrack, Among, backtrack. matatandang simbahan po natin. Opo. Halimbawa po, dahil kami nandito sa San Fernando, kung tingnan natin yung ating sa Metropolitan Cathedral, Opo. yung mga stone na gawa nilang Station of the Cross, it depicts the old Station of the Cross. Opo, yung 14. The 14. Saan po galing yun? Yung sabi nyo kanina, yung Oo, parang inayos mainstream. nila. Mainstream na sila. Kaya lang po, napansin nila, some of them, hindi sila na siya. biblical. Ayun. Ano pong ibig sabihin Bakit pag po hindi ganon? biblical? Ibig sabihin po nun, inilagay sila, an expression nung nararamdaman ng mga tao is sinama po dun sa Station of the Cross. Halimbawa po, yung 3 beses na nadapa si Jesus, Opo. Yun. wala po sa scripture. Wala yun. nga naman. Pero Among, di ba, hindi naman pinatanggal talaga. Pero Oo, siguro hindi siya yung, pinatanggal. yung mga gumawa nun, either mga devotees or mga artists, baka sinusundan po nila yung parang Sinundan logical. pa rin nila, oo. There's a Yung- possibility, ano po siya, talagang sinundan pa rin nila yung scriptures. Oo, Yung kasi tulungan nga pa naman rin. may mga traditions, kunwari yung si Veronica. Oo, wala nga nandoon naman, pa rin yan. parang wala naman ako mahanap na Veronica sa Bible. Oo. O parang, baka naman hindi lang ako nagbabasa ng maayos. Pero hindi po ba ito ay ina-approve pa lamang sa Roma? Hindi po ba ganun? Bakit nangyari yung ganitong mga serye ng mga o yung mga eksena sa Istasyon ng Cruz? Opo, napag-uusapan yan, Sister Tess, dahil approve yan ng Pope. O, Opo. aprobado naman. Aprobado yun. Yung old natin, ang tagal Yun yung natin tradisyon. ginagamit Opo. yun. At hanggang ngayon, Father Hanggang Bong, ngayon. ginagamit pa rin. Tsaka imagine nyo, kailan lang si Pope
John Paul II. Doon nag-release siya ng a new version of the 1991, if I'm not 1990. mistaken. Oo, isipin mo, magmula nung bata ako na nights ako ng katedral, yun na yung Station of the Cross na ginagamit namin, yung lumang-luma. oo nga po. There is nothing wrong with it. Hindi Among ba? malamang yung lolo-lolo mo pa, yun na po yung ginagamit. Talaga, yung pang mga siguro, ng mga naunang panahon pa talaga. Yun ang nakasanayan po. Yun po yun ang ibinigay sa atin. Kaya lang alam naman natin si Pope John Paul II, very scriptural yung dating niya. Opo, Yun, marami oo nga po. po. Pati Siya po, rosary na. nabasa When the Ayun. rosary, Oo, ipinasok scriptural. niya yung tungkol kay Jesus. Right. Diba? May Opo. tayong luminar o the Luminous mystery Yung o the Pagwebes. mystery of the light, sabi nila. Opo. It talks all about, very scriptural, talks about Jesus. Opo. So, ganun din pala yung sa stations. So, inayos po nila, binigay sa atin, pinagamit sa atin. Pero hindi doon natatapos. May Ang iba dami po pa, tayo. no? Oo. Bakit mayroong pang alternatibong version yata tayong sinusunod Tayong mga ngayon? sa Pilipinas, meron tayong Philippine version. Oo Ayun. nga. Bakit sa version Pilipinas natin. lang itong version na to? Parang ang ginawa po natin sa Pilipinas, yung pinagsama natin yung version ni Pope John Paul II at yung ating traditional. Combination. Pinag-combine natin yung dalawa. Doon sa kung titignan natin yung kay Pope John Paul II, kung babasahin po natin yung kanyang mga Stations of the Cross, wala po siyang si Jesus inadapa. Oo nga. Wala nga po. Wala nga po po. siya. Wala rin akong nabasang Wala ganun. siya. Wala din yung kay Pope John Paul II, yung kanyang scriptural na stations, wala pa yung resurrection. Wala Pero, nga. medyo na lang ako dun sa pinakahuling istasyon na nakalagay yung nabuhay na muli si Jesus. Opo, yung originally po kasi wala iyon. Parang ang ating version sa Pilipinas na ginagamit ngayon, they still want to emphasize po kasi napansin-pansin sa atin kulturang Pilipino ngayon, no? Sa even sa liturgy, ang lakas ng ating emphasis on the Lent. Pag abot na tayo ng Easter, wala na, isang araw lang. Oo nga. Na napakaganda ng Easter din para sa atin. You must be joyful about it dahil pagkatapos ng hirap ng Panginoon, ito parang dating sa atin isang araw lang tapos wala na. Tapos pero na. sa Lent, we prepared it for 40 days. Oo nga mo. Pag Easter na, di Pag ba? Easter Parang na hindi wala. nila alam, uy, Easter season pa. Hindi, Easter yung Hindi linggo sila lang. aware. Parang ganun yung dating. Di ba after the Mass, sasabihin instead, pagkatapos ng salamat King Diyos, Hallelujah, Hallelujah. Madalas, hindi ko na naririnig yun. Parang hindi nga sila aware yata. Hindi sila aware. Yung Easter, it's a season. Hindi lang siya isang araw. Alam nyo, may Oo. ginawa na rin silang Easter parang Station of the Cross. Oh, Kung meron Easter? tayong Station of the Cross ng Lent, meron din na rin na ang Easter. ang ganda naman nun, Amo. Ito po pinagagamit na sa atin pero karamihan hindi pa rin nagagamit natin dahil pa rin siya parang hindi pa tayo ganong ka-aware. Ayun, Kung kasi if we have 14 Stations of the Cross, we have also 14 Easter stations. ang ganda. Ay, hahanapin Kailangan, ko yan, Amo. Opo, ayan. Kailangan makita Kailangan na Dapat yun. sa Yan. sa Easter season, medyo tatalakayin natin yan. Kahit Opo, pakapyaw kailangan lang. siguro Maganda para siya. malaman po Oo din nga. natin. Kasi we emphasize so much on Lent. We Opo. do not emphasize so much on Easter. Oo nga. Pagkatapos kasi ng Easter Sunday, wala na. Kasi daw, Tapos yung na. sabi nila, tayo mga Pilipino, madrama. That's why we In a are way, only totoo focusing yan, on the totoo. Lenten season. Siguro, pero ano yan, sige, maya-maya mag-break tayo. Pero after ng ating break, di ba, Among, tatalakayin din natin ngayon yung mga pasyon, yung mga kinakanta. Pero siguro ituloy muna natin para yung atin namang mga nakikinig, mas maging makahulugan. Pag nagsa-Stations of the Cross sila, tulad ngayon, last week before Holy Week, tapos next week, di ba, lahat ng parokya halos may grand Stations of the Cross. Oo. So, paano kaya nila yan gagawing mas makabuluhan at mas anong tawag doon? Mas may halaga, mas may importansya, mas ramdam ang ating pagsa-Stations of the Cross. Yan po ay tatalakayin natin maya-maya pagkatapos ng ating break. Ngayon ay kakanta muna tayo ng para kay Inang Birhen Maria sa kanyang kapistahan.
birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me For God works blessed. marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of Cast the heart, mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy. The promise known to those before, and to their children forever. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. On the wings of my Lord. Nagbabalik po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito pa rin po tayo sa 91.9. Ako, nabe-breathless ako among sa ating mga discussion ni Sister Tess. Pero may tanong kanina may text para sa atin. Para sa Lent na mukhang reflection, naka-reflect na siya. Maya galing sa 8117. Maya pagat panapon po, nano po masantinggawan kareng taong marok kako. Salamat po, aldoldo po makiramdam ko po kayang istasyon nyo. Sasabyan ke din po kareng kamag-anak ko ing istasyon nyo para po pakiramdaman derin. 1.5 years na ako pong makiramdam kayong istasyon nyo. Naku, suki na pala natin to. Suki din Silent siguro yan listener. nila sisters. Ni Sister sa Sonat gabi, ni ng Father opo, Pep. sa Kung gabi. half Oo year nga. na siyang nakikinig eh. Opo. Maganda po yung tanong niya, ano daw gagawin sa mga taong may Oo, galit yung sa kanya? mga Tama ba, may galit sa kanya o... marok ka na ako. Marok. Parang ganun. yung masama yun. yung pakikitungo sa kanya. Oh, Oh, yun. yun. Parang may galit na rin Galit, sa kanya, oo, di ba? may Kung nga galit naman sa mo. kanya. Tama. Tayong lahat naman nakakaranas ng ganyan eh. Mm. Diba? So, ano nga bang maganda natin gawin, amo? Kayo na po yung Karamihan- diretso Karamihan po sumagot. ako lagi kong sinasabi naman, at saka siguro sa atin, no, ikaw ang magpakumbaba. Tama. O kaya ngayon po, if you have done your best, halimbawa, kinausap mo siya, ini-snap ka niya, para hubang ganun, ginagawa mo namang kausapin siya, nginingitin mo siya, tapos hindi nagre-respond. nagre-respond. You have done your part po. Oo. Eh, di Have ba, done your part. pag ganun, pagdasal mo na rin siya. Yes, tama po The yun. best That way is na the rin best yun. way. Ako, pag ganun,
Actually, manhid daw ako kasi hindi ko napapansin nagagalit na yung mga tao sa akin. Pag may nagkukwento na ganyan, sabi ko, sige, pagdadasal ko yan ng isang buong rosaryo, tapos iaalay ko yung galit niya o kung ano man. Kaya, pero medyo mahirap yun kasi kung minsan mahirap kung sa mahirap. Mahirap Kasi kailangan pasukan mo rin kasi patience natin Oo, yung karanasan. Kaya nga po, sabi nga, katulad ng pinag-uusapan natin, parang Station of the Cross. Yun nga, tayo dumadaan sasabihin sa Kalbaryo. Kasi Lent, o di pag-offer po ninyo ng buong one cycle ng Stations of the Cross. Totoo po Lagi yun. natin May mga silang bagay sama. hindi po tayo ang makakasagot. Oo. Tsaka hindi natin kontrolado yung emosyon ng mga tao Nasa Diyos po talaga, He will make miracles from a situation po na iniisip natin, hindi natin maayos. Pero minsan, biglaan na lang. Tulad po ng isang karanasan na nangyari sa akin, this confession, magsasara na lang kami. Patapos na ako, tatayo na ako, may dumating na, paglingon ko may nakita akong babae. Magko-confess ng late na, around 8:30. Ang sabi niya, ang ganda ng sabi niya, nagpalit na daw siya sa trabaho para abutan niya yung simbahan, sarado na. Wala siyang intention na magko-confess. Pero nakita niya nakabukas yung simbahan, parang parang tinutulak siya talaga. Ang ganda nun may paanyaya yung simbahan talaga para sa kanya. Oo, tapos yung nga, nakita niya nakabukas, nakita niya, nag-iisa na lang ako, nagsiuwian na itong mga kasama kong pare, dahil kasi 8:30 na, hanggang 8 lang naman usually yung confessions. Tapos yung makita niya, nag-confess siya, sabi nga niya sa akin, ayoko na po talaga. Hindi ko na talagang hinihintay ko na pagdumaan ako sa simbahan, sarado na, may excuse ako na hindi na ako nakapag-confess. Talagang may paraan. May excuse na para hindi ako makapag-confess. Kaya yun ang nangyari. Siguro sabi ko, yun ang talagang Panginoon, pag may ganoon na problema, gagawa siya ng paraan. Oo nga. Gagawa siya. Ayun, nakapasok naman siya sa karanasan mo. Siguro ganun din po sa nag-text sa atin, continue praying for the person. Opo. Gawin po ninyo yung kaya nyong gawin, kayo na ang magpakumbaba. Sabi nga nila, kung minsan ikaw na nasaktan, pero kung minsan ikaw pa rin naman ang magpapakumbaba para dun sa dahil alam naman natin, more graces sa inyo kapag ikayo na may gumagawa ng action. Kaya kung walang response, Diyos na po ang bahala sa kanya. Just be it. Mahalaga ipagdadasal do the rest. Okay. So, yun. I-recommend ko pa rin talaga mag-Stations of the Cross siya para dun sa dahil Stations of the Cross yung napag-uusapan. Oo, tsaka di ba para maramdaman din partly to enter into the experience of compassion. Din yan. Oo, pero yun nga, yun. paano nga ba yung pag-enter na yan, medyo mahirap yata. Opo, kasi number 1, kailangan natin dito may disiplina tayo to silence ourselves. Opo, yung tumahimik. Kaya po kung mag-station tayo, kung mapapasin nyo, talagang iisa lang yung taong nagsasalita, yung leader lang. All of us are listening, nakikinig po tayo doon sa boses nung nagsasalita, parang pinakikinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Kasi kapag pinag-uusapan po yung entering into, hindi po pwede kung maingay tayo. Tsaka hindi mo mananamnam personally, yung mga sinasabi sa istasyon. The spirit of silence. Paano kung maingay yung lugar? Kunyari, di ba may mga simbahan na katabi ng kalsada? Yan, di ba sa cathedral, ang ingay-ingay. Pwede pa rin ba tayong mag-silence? Oo naman. Pwede po. Yun yung galing na ng mga sinasabi natin, may discipline sa prayer. They are not distracted from hindi po sila distracted sa outside. Wala silang ibang naririnig at nagiging attention, kundi yung kanilang relationship with God, the way they talk. Yun po ba yung sinasabi nilang entering into the silence? Yes. So kahit maingay, kunwari, kahit katabi ng palengke, kahit kunwari may mga tricycle na nagpapaharurot, pero yung kalooban mo, nananahimik pa rin. Nakapokus yung attention mo kasi sa Diyos So, Sister Tess, kahit pala naghahalakakan tayo, si Among nananahimik. Parang ganun pala yun. Ako rin, tawag dito, ginagawa ko rin, kahit na maingay sa labas, yung tinatawag natin yung mga external na nakaka-distract sa atin, kung talagang yung attention mo nasa Diyos, talagang hindi ka magpapadistract dyan. Kahit nag-aano man kaingay.
Tsaka makikita mo kapag yung isang tao po, kapag talagang there is the silence, makikita mo yung expression ng mukha niya, tsaka yung ano niya, talagang parang napakalalim nung iniisip niya, yung ginagawa niya. Halimbawa, kapag nagdadasal, na kahit na nilinapitan mo, kinausap mo, hindi siya gumagalaw, talagang there is a deep silence in that person. Kung minsan tawag po natin sa meditation Hindi Uy, ba? ang meditation na yan, Among, kasi kanina pinag-uusapan natin, kapag kunyari Good Friday, kailangan mag-meditate tayo sa karanasan ng, yun nga, di ba, may Stations of the Cross na pamparokya, yung iniikot nila yung mga baryo, o kung minsan, dun mismo sa simbahan. Paano po yung meditation na yun? Paano pinapasukan? O paano magiging makabuluhan nga yung Grand Stations of the Cross? Magagawa yun. Para bang parang sinasabi mo, kahit na maingay, there is Opo. still the Tapos, meditation. paano nila mapapasukan yung, kasi 14 yan, Amo. 14. 2,000 years ago yan nangyari. Paano nila yan ma-experience para maging makabuluhan para sa pangkasalukuyan? Unang-una po siguro dahil these are stations na meron tayong mga images. Opo. Mga images. Meron yan. Tignan nyo pong mabuti yung mga images. Yung parang ubang, a meditation is putting yourself into. Nandun ka Parang sa nandun ka. sitwasyon. Nandun ka sa sitwasyon. Yung bang para bang, so not to be distracted po by the noise na mga naglalakad. Pag naabot kayo sa Station of the Cross ngayon, yung at the same time, tignan nyo parang ikaw nandoon habang pinakikinggan mo yung nagbabasa, ang ginagawa mo sa sarili mo, parang feeling mo kasama Nandun ka ka doon sa rin. eksena, nandun ka rin sa eksena, ganun. Yun pala yung meditation, Among. Kaya kung minsan, di ba yung mga bata, tinuturuan nila, kunwari, pag Pasko, sino ka dun sa nativity scene? Ikaw ba yung shepherd? Ikaw ba yung one of the three kings? Or are you the donkey? Parang ganun, di ba yung mga bata? So yun pala yung pagtuturo ng meditation. Tama po ba yun? Apo, pwede po iyon dahil ano naman yun kaya na lang po yun, ang problema natin doon is in role playing yun. Ang meditation is not going to role play, but you will feed deep, malalim sa puso mo yung para bang nandun ka sa sitwasyon na ganoon. Yung mararamdaman mo talaga kung ano ba yung scenario sa uubra po estasyong yun. Halimbawa, sa meditation is how will you relate yung scene sa buhay Sa sarili mo. Sa sarili mo. Parang Nako, yun po. related po yata itong text sa atin, yung same texter natin kanina, nagpasalamat. Tapos, dito sa discussion natin, yung tanong niya, kapag po ba nagdadasal ako, tapos po nangingilabot ako at napapaluha, ano po ba ang ibig sabihin nun? Nako, sa aking mga alaga, Among, may ganun yung experience dati. Habang kinakanta daw yung salmo, habang nagmimisa, nakalimutan ko na, harden not your hearts. Di ba? If on this day you hear the Lord, harden not your heart, something like that, di ba? Tapos sabi niya, tita, bakit ako umiyak nang umiyak? Sabi ko, nako, ibig sabihin, baka kinalabit ka ni Holy Spirit. Tumalab. Oo, tumalab. Kamisan po na talagang nakakaiyak dahil kapag nararamdaman mo yung dasal o kaya yung kanta na very related sa experiences mo. So, Totoo ito yun. pong... Kasi ako madalas nararanasan ko sa mass namin. Kapag halimbawa may problema ka tapos ito yung kanta tamang-tama doon sa problema mo. O tapos yun talagang it is mapapaiyak ka talaga. So, itong si texter natin, yun po yung kasagutan. Ano daw yun? Anong ibig sabihin kung nangingilabot siya at napapaiyak? Tumatalab. Tumatalab. Tsaka baka Tumatagos. naman po sumobra sa pagkain. Kaya Nais niyang Gutom ka na. Gutom na Hindi po. naman siguro. Hindi, kaya sobra sa pagkain dahil oras na po ng pagkain na sobra. Pwede. Yummy Pwede. Naku! But then, just So, kidding yun. aside. Kidding Opo, aside kidding lang. po ako, opo. So, yun yung ating Stations of the Cross, no? Talagang papasukan at papasukan mo. At kailangan tatalab. Tulad nga nung sabi ng ating texter, kailangan ramdam na ramdam mo. At totoo naman, pag di ka kinalabutan, di ba? Yung ginagawa kay Jesus Christ, Yes. pag pinasok mo yun from the first to the last,
Tsaka pa yung mga narinig ko yung mga uma-attend sa Stations of the Cross, aray, masik na akong bitis, aray ko. Grabe, sabi ko, sa isip ko lang kung sila pa kayang dumanas sa paghagupit sa Panginoon, ano kayo mararamdaman ng mga to? Di ba? Pero hindi naman po natin kailangan i-compare doon sa ganun, hindi ba? We have our own pains, tolerance to pain, po ganun, no? Kung siguro sila talagang nakakaaray, that is only, hanggang doon lang sila. Yun nga. Titingnan mo naman. Titingnan mo kung hanggang saan ka. Hanggang doon lang sila. And hindi natin masasabing masama sila, Opo. mabuti ako. Pero baka hanggang doon lang talaga yung kaya nila. And at least, ginawa nila. Tsaka kung matanda That's na, right. talagang... At least hindi lang yun. They made an effort. Kaya it's Ako believe meaningful ako for dun. them. They made an effort po, no? Ako believe ako sa mga nag-attend ng Stations of the Cross, mga mag-asawa, yung mga hindi mo dating nakikita sa simbahan. Pagka estasyon ng krus, nandun sila, parang reunion ng mga magkakapamilya. Yung ngayon Mga nakakatawa that's doon. the good thing about that. Diba? Among, What's your Maganda po community? yun. Among. As a community, maganda po yun. Pero sana wag lang naman dun sa Station of the Cross yung tayo banding. nakakasama. Oo nga. Kasi nakakatawa sa atin. Halimbawa, Good Friday, maglalabasan lahat ng mga tao. Yun nga mo. Ang Magsasama-sama. pagkatapos ng Station of the Cross na the sacrifice, ay naku po, pagdating ng alas 3 ng Veneration of the Cross, wala na sila. Yun nga. Totoo po Yun yun. ang sayang doon. Sana Yun ang Talakayin natin yan. Yun ang Sige. madalas Opo. mong observation. Sana kasi yung mo sustainability po ng ating sacrifice, hindi lang natatapos dahil naglakad kayong nakapaa. may pagal na ako. May sabi. pagal na ako. Akala natin Ayoko yun na hindi siya. na pupunta Hindi po. mamaya, sabi. Sana po sa atin, makita rin natin yung halaga ng ibang Opo. mga... Tsaka, yun hindi lang dapat devotion yung Opo. tinatawag. Alam din natin yung liturhiya, ano yung ibig sabihin. Naku, talagang pinasukan natin yung mga devotions natin ngayong opo. araw. May katuglong May katugtong. Oo, kadugtong Kapampangan na. Kapampangan tayo. talaga. Opo. May kadugtong pa yung ating devotion na yan na usually nagsisimula na ngayon. Parang kahapon Okay. may mga nagpabasa na yata Kaya, di ba pagpabasa, Sister Tess, may mga pagkain din? Isa sa mga pinupunta Yan po niya. yung maganda natin pag-usapan. Bakit sa pabasa may pagkain? Bakit sa pabasa, ang tawag natin dito, iba-iba yung style, iba-iba yung Oo kinakanta. Oo nga mo. Modern na tayo ngayon. Kaya mo, may naririnig pa akong Hawaii Five-O yung tunog. Madalas namin Hindi pala napagkukwento yun. ni Karen yun Kung na mo. minsan yung ibang tono natin, although sabihin natin they are church songs, pero ang ginagawa natin, ilinalagay natin sa pabasa. Oh. Oh. So, ano yung pabasa na yan? Among yan po ba yung pasyon? Opo. Yan ang pasyon. Pabasa, tawag po nila sa atin yan. Ngayon po, para maano natin, sasampulan tayo ni Sister Karen ng isang pabasa. Hala, ako ba yung kakanta? Hindi po! Pero may papadinig kasi tayo na traditional na Pabasa. tunog Okay. ng pabasa o ng pasyon. Pasyon. Ito po yun. Ayan. O, Tagalog kasi yung ating recording. Wala tayong Kapampangan for now. Pero, promise among next year, meron na. Tsaka hindi lang po, our Kapampangan tones at Tagalog tones, magkamukha Halos po pareho sila. lang. Opo. Kung pinakikinggan nyo po yan, yung soft music na naririnig nyo yan sa inyong mga radyo, kung kayong mga pabasa, yung mga matatanda natin, hindi ba kinakanta natin yung the same tone na May yan? tono na yan. Yung Apat po tonong yata yan. Ay, oo. 4 o 8. Basta We may just continue listening po it. Opo. Yan po yung narinig po nyo yan. Alam natin, yan ay traditional na pabasa o passion song. Pasyong ang tanong ba, mahal. bakit meron pa tayong ganito? Oo nga. Oo nga mo. Ikaw na rin nagtanong. Pakisagot po. Aray ko. Sa inyo, una kayo, from the side of ng mga laity o yung common opo. people, ano ba naging pananaw nyo doon sa pabasa? Bakit ba meron pa tayong ganito? Sige, Sister Tess. Siguro, Sister Ikaw para ba sa sa baryo akin. nyo meron? Oo, meron. Siguro para sa akin, dahil yun ay pag muni-muni o pamigunam, sabi nga, doon sa naging buhay ni Kristo, at kung paano niya ito na-overcome. Opo. Oh. Kami naman, kasi sa town proper, no, at alam mo naman sa Santa Rita, yung bayan yan ng mga Oo naman. tradisyonal. Meron, pero yung tono, parang yung
sinasabi nyo nga, Among, tsaka may fixed. Although sa mga baryo daw, kanya-kanyang Style. tira. Pero yung sa town proper, may isang bahay lang talaga yan na nagpapabasa. Tapos may certain style na very, very solemn eh. Although sa bahay lang yan, yung puni na tinatawag Yung nila. puni. Puni nga ba, Among, yung tawag Opo, nila? yung term na puni, No, it is iba- hindi magkaiba lang yata siya, yun. hindi Ay, iba pala, magkaiba iba. lang siya. Magkaiba siya. Yung doon sa puni, may halo po kasi siyang parang pabasa at pakain. Yung bahay na yun, Hindi siya nagpapakain. yung Pero, mismong pasyon. bawal kumain habang may pabasa. Parang, May- kasi nung sa bata kami, ganun din pagsasabihin, tara, makipagpunita mo. Ang habol namin doon ay yung ice cream. O kaya mainit na Di sopas. naman kami makikinig doon sa babasa. O yun nga, mag-enjoy ka sa pagkain. Ang hinahanap mo, nung bata ka, yung lahat ng mga pabasa na merong pamerienda. Didiretso ka, hindi dun sa So, nakakatawa, pabasa. ini-schedule Oo namin. nga. eh. Ay, Tinatanong ibig sabihin, namin. same old thing Oo. na ginagawa pala Oo, natin. diba? Eh. Magbata Pare-pareho ka, yung style ganun naman natin. eh, oo. Naku, napakalola ko pala. Napakalola ko pala. Bakit? Kasi sa amin, yun nga may schedule. Kung habang nagbabasa, walang pagkain. Yung lunchtime, doon ka lang pupunta. Kasi, ibig ko Ganun sabihin, din. doon ka lang pupunta sa kainan. Kainan, Pero oo. before that, ay talagang magdadasal ka. Kaya naman dito, Oo. sa the vicinity ng San Fernando, dahil ako po So, may lumaki strict dito sa San pala. Fernando, pag merienda lang, doon sila lang maglalabas. Kaya lang Yung mga tatanungin bata. mo, ano bang ibibigay sa ice cream? Yung pupunta yung mga bata doon, sasabay sila. Di ba mo, pag madalas nagtatanong ay sa barangay ano kaya yung merienda doon? Yung- Ano kaya papakain nila? Di ba? Ganon? Ay, lola nga kami. Kasi, Ah, kasi kami, huli ka. mahiya, yung instructions, di ba, ng mga Oo lola. naman, oo. Oy, dumine kayo. Kome nga di kayo. Ba't makipangan kayo? Parang ganun eh. May ganun na, na Dito orientation. naman, mga iba naman, yung para bang they're feeding the people. Opo, may ganun talaga. Ganun. Kaya pinakakain yung mga tao, parang sa part na sacrifices to feed the Ay, isa hungry. yun. Oo nga. To feed, Yawan ko kung hungry talaga o kung naghahanap lang na. Siyempre, Among, kung naglalakad ka, naghahanap ka ng pagkain. Hungry ka talaga. Pero Minsan ano habit po ba lang yung yun eh. history ng passion-passion na yan? Yung tinatawag natin. Sabi kasi nila, hindi naman daw yan scriptural. Hindi naman daw yan nasa official practice ng simbahan. Pero hindi kasi, di ba, kinakanta din naman yan sa mga simbahan at yung mga bahay. Kung minsan, pinupuntahan din yan ng mga pare. Kaya, paano ba natin ikukwento yung simula ng passion na yan nung unang panahon? Nagbago na siya ngayon, hindi po tulad nung dati kasi meron na unang version siya ng passion natin na hindi po siya talaga scriptural. It is a poesya po siya. I Patula see. ang dating. Yung para bang ikinukwento mo, may halong, yung iba hindi na siya scriptural, pero halo siya. Pero ano pa rin, kwento pa rin ni Jesus na parang ganon. Yung may unang version po siya dahil hindi siya na matagal nang ginamit pero hindi inapprove ng mga Espanyol. Oh, nakakapagtaka, Among, kasi 'di ba yung sabi nila, eto naman sa Philippine Church history na, no, Sister Tess. Oo. 'Di ba dati tinalakay natin yung global, yung history ng simbahan. Pero 'di ba yung unang nagsulat ng pasyon sa Tagalog daw 'yon, si Padre Gaspar Aquino de Belen, na galing sa Batangas. Oo. So 1704 yata nung unang nilimbag yung sinulat Passion niya niya. na 'yon, 'di ba? Talaga may permit o may pahintulot naman ng simbahan. Pero siguro nung kumalat 'yun kasi may printing press na siguro dito sa Pilipinas nung 1704, no? Meron na nga kumalat. Parang naiba yung form. Na iba nga. Kasi nga naman, yung mga Pilipino may epic kasi na tinatawag, 'di ba? May kasaysayan tayo, may tradition tayo ng mga epic. Na Kunwari, dinudugtong natin, inilalagay. Opo. Alam natin naman po yung mga unang passion natin, they are handwritten. Ang ganda. Maganda, Oo. handwritten. Meron tayo niyan sa museum. Oo, yung marami sa mga parokyano ko nung ako po'y dating nasa Balukok pa, yung ginagamit nila talagang pinagagawa nila na Handwritten, handwritten sila. So, talagang Bili pa ko pagbabasahin dun, mo, Mong. yung pong old kapangpangan pa natin na may Q. Oo. Opo. Ay, Keka. ako gamit ko pa rin yan. Q-U-E-C-A-N-G. Kung minsan Keka. pagbabasahin mo, iba yung pagkakasulat, pero pag iba yung pagkakasulat, pero kapag binasa mo, Yun yun din. yung ibig sabihin, iba lang yung Oo. pagkakasulat. Ganun Long po. version ng long version. salita natin, no? kasi Nakakatuwa actually yun ganon. naman yung lumang
tamang, sabi nila, yun yung Kapampangan version. Oo. Yung Tagalog version Yung kasi. old, may form K, ng oo. pagsusulat. Parang ginaya lang natin. Alam nyo, ang laki ng contribution ng Kapampangan sa pasyon. Ay, talaga, Amo. Oo, ako po kwento kasi po nung ninyo. sinabi sa akin ni Sister Karen, ako yung nagbasa, naghanap ng mga materials kagabi para sabi ko nga, mapag-aralan din itong pasyon na ito. Ay, kasi alam lang natin is just passion, passion Opo. ni Jesus. Eh, Diba? pero Mga kasi, ba yung Among, di ba mismong sa passion, parokya eh? nyo, pinapatugtog din ninyo yung passion eh. Oo. Doon pong nauna nga talaga si Gaspar Aquino de Belen, yung version niya. Pero tinawag ito ng mga Espanyol na heretic dahil yung tama yung sabi, nahaluan na siya, naging profane, sabi nga yun, na iba na yung dating. Pero meron isang Kapampangan na pare na na-assign sa Candaba, na Picar Foreign siya noon, ang pangalan niya Aniceto de la Merced. Tama naman, lahat may mga Merced sa mga de la Merced, no? Sa Aniceto de la Merced, gumawa siya ng pasyon. Ngayon, malapit sa tradisyon ng mga Katoliko, at the same time, very scriptural siya. Tinawag niya, sa salitang English po ito, babasahin ko na lang. Sacred History with Pious Reflections and More Teachings for the Christian Life. No po? Written in Tagalog version. Talagang hindi lang siya scripture. May meditation. Kasi may application eh. Na naging sikat siya at tinawag siyang Pasyon Candaba. So, yan yung ibig sabihin, yun ang ginagamit. naging origin. Yan yung origin Yung origin po niya natin. from Actually, Candaba. Yes, may from iba pa Candaba. naman kasing nagsulat na mga Kapampangan, yung sina Felix Galura daw, tsaka yung sina Cornelio Pabalan Biron. So may mga tradisyon talaga tayo ng pasyon. Pero Among, kasi kulang na pala tayo sa oras sa ating mga kadaldalan, no? Opo. Siguro kailangan lang nating ipaliwanag sa ating mga nakikinig ngayon kung yung pasyon na kinakanta natin ngayon, allowed ba talaga ng simbahan at hanggang kailan? Okay. Abot Opo. ba yan ng Biyernes Santo? Yung tagal ng O panahon kung kailan to Originally po, sinasagawa. hanggang Biyernes Santo, natatapos siya ng 3 o'clock. That's the origin tradition. Pero nung ngayon po, magmula nung nag-focus tayo sa liturgy ng simbahan, hiniling sa atin na matapos siya ng Wednesday. So, Okay. mag-start po siya ng Kahit na kailan po, within 40 Oh, days, basta within siya there. sa Lenten Lenten season. season Basta siya. Wednesday, lahat Oo. ng mga pabasa tapos na. Alam ko yung height Oo. yan, Biyernes Dolores. Oo. Itong Kung magsisimula kayo ng Holy Monday, siguraduhin yung Holy Wednesday, Tapos na na siya. siya. Yung iba po, ginagawa nila, tatapusin nila ng Holy Thursday. ng umaga. Morning. Yun dapat. Kasi karamihan po, ganun naman tinatapos morning. O, Kaya, nag-uumagahan yata yan. tapos Among, maglurosaryo sila, then tapos na yon. Opo. Kayo ng karamihan ginagawa po sa atin. Bakit po ginawa iyon? Dahil sa kadahilanan, kailangan yung Easter Triduo nasa simbahan tayo. Among, ano po yung Easter Triduo na yan? Easter Kailan Triduo yan po yan. magsisimula? Pascal. Opo, yan ay pag-uusapan din natin sa susunod na linggo doon sa Holy Week. Pero ibig sabihin po ng Easter Triduo, yung 3 araw na Holy Thursday, Good Friday, at Black Saturday. 3 araw ng paghahanda para sa mahal na araw. Resurrection. Pag-uusapan po yan ni Sister Karen at Sister Tess sa susunod na linggo na magmula ang Holy Wednesday at ang Holy... Kami Kami lang. Sandali. Yun po yung passion natin, para bang sabi nga ni si Sister Karen kanina, bakit hanggang kailan? Bakit nahinto? Ito po ay kahilingan ng mga obispo nating ng buong Pilipinas. Na hinto. Bakit, As in Among? talagang Bakit? wala Para na po ngayon. may focus May tayo? focus tayo para po Yun. mabigyan natin ng mas malaking pagpapahalaga yung nasa simbahan. Liturhiya talaga. Kaya natapos po yun. So, yun po yun. So, kung meron po kayong mga tanong-tanong, tanungin nyo po si Sister Karen. Ay, bakit ako? Si Mother Karen. Ipapadala namin kay Among Bong. Okay pa. O yan, naku, may Ay, oras Mga na. karagdagan po siguro sa susunod na lang po dahil Oo. ang patapos bilis. na. Ang bilis Oo ng nga. oras. Bilis naman. Ay, kasi, Father Bong, para lang lalong masabik sa ating mga susunod na tinatalakay. Bukas, tatalakay naman natin yung mga processions
Kasi 'di ba napaka-importante niyan sa ating mga Kapampangan ngayong Holy Week. Ano ba yung processions na 'yan? Opo. Ayan ba ginagawa para may fashion show ng mga karo? Tsaka O- half-half lang yung iba kung mga sumama sa posisyon. So Pagod bukas, na ako, wag na lang. Naku, kasama natin bukas si Father Ed De Leon. 'Di ba, Father Bong, friend niyo 'yun? Classmate ko po siya Ayan. sa seminaryo. Pero sabay kaming pumasok, pero nauna siya naordinan. Hintayin po ninyo at pakinggan natin bukas. Bukas na ang siya. ating Bukas, kaklase tingnan na si Father natin Ed. kung ano ang ikukwento sa atin ni Father Ed. Si Sister Tess, graduation ba sa inyo bukas? Pansamantala muna ako mamamaalam. Oo, Oo, see you dahil Friday. On Friday na lang. Ay, batiin mo muna yung mag-graduate bukas. Oo nga, Habang kanina. nasa Erica. Nagmas si Father Bong Garcia sa kanila. Yun nga, no? So, sa lahat po ng mga graduating students ng San Isidro High School Bacolor, congratulations in advance. Hindi pa matatapos sa graduation sa high school ang buhay ninyo, kundi ito ay pasimula pa lamang sa lahat ng mga estudyante sa buong Pilipinas at buong daigdig. Congratulations and God bless you all. Ayan. So, yung huling nag-text sa atin, pakidasal daw yung kanyang special child na si Crystal Jade M. Rodriguez. Ayan. Crystal Jade. Isasali natin yan sa ating dasal, especially for today, the solemnity of the Feast of the Annunciation. So, tapusin natin sa isang dasal na pagbabasbas ni Father Bong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon, pagkalooban mo kami ng lakas tulad ng mahal na Birhen sa aming pagsagot ng oo sa iyo sa lahat ng mga kahilingan mo para sa amin. Mahina kami't nagkakasala, pero alam namin dahil sa tulong mo sa lahat ng mga ginagawa namin, ikay amin magiging gabay. Basbasan mo po rin lahat ng mga taong nakikinig sa amin, lahat ng mga kami kahilingan ng mga padasal, naway sa pamamagitan ng iyong biyaya maramdaman din nilang ang iyong pagpapala. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Muli Salamat po. Kita-kita tayo. Magkarinigan. Tinig, magkarinigan pa rin. Kita-kita bukas muli. Ito At the pa same rin po time. ang inyong mga ka-lunch date sa Kwentuhang Katoliko. Salamat po sa pakikiisa sa amin, sa pakikinig sa isang oras ng masayang kwentuhan. Salamat po.